saksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. May mga babaeng kapag naramdaman ang init sa katawan, tutuksuhin niya ang lalaking magustuhan. Sukdulang ito ay minamahal na ng iba o umiibig sa iba. Ngunit, hindi ba wala ng higit na kasumpa-sumpa, kundi ang sarili mong anak ang tutukso sa lalaking matatawag mong sa iyo na. Ngayon ka lang malalayo sa akin, Apo. Lola naman, pababaunan mo ba ako ng luha? Sa dami kasi nang inilagay mong damit niya sa maleta. Para bang hindi ka na babalik dito sa probinsya. Babalik ako, Lola. Kapag nakahanap ako ng maayos na trabaho, babalik ako para kunin ka. At doon sa syudad, doon na tayo maninirahan. Talagang babalikan mo ako, Joel? Opo, Lola. Pangako yan. Sigurado ka? Pahilin mo na po yung luha nyo. Babalikan kita, Lola. Apo ko? Hindi ba, sinabi ko na sa'yo, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ako naman ang tutulong sa'yo. Bibilhin ko mga bagay na magpapaginhawa sa buhay mo. Ibibili kita ng malambot na higaan. Hindi katulad ng kate natin, nagawa sa kawayan. At may mga sudot pa. Batang ito, puro kakalokohan. Lola, totoo yun. At hindi lang malambot na kamang bibilin ko para sa'yo. Washing machine. Electric stove. Nako? Para pindot ka na lang ng pindot. Hindi katulad ngayon. Sa edad mong yan, nagsisipa ka pa. At umiihip sa kalan para lumakas lang ang apoy. Sanay naman ako sa hirap, Joel. Totoo po, Lola. Pero panahon na para suklian ko naman ang lahat ng hirap mo para sa akin. Ikaw ang nagpapakakuba para ako mapag-aral. Oo, sanay naman mula nang iwan ako sa inyo ni nanay na hindi na ako binalikan.
Kaya ngayong graduate na ho ako. Ako naman ang maghahanap buhay para sa'yo. Huwag na ho kayo malungkot, Lola. Apo, Aalis man ako ngayon. Pagbalik ko, susunduin na kita para isama sa syudad. Ako si Billy. Halika. Ituturo ko sa'yo magiging kwarto mo dito sa dormitoryo. Salamat, Billy. Matagal ka nang nangungupahan dito? Oo. Noong una nangungupahan ako. Pero nang makatapos ako ng pag-aaral, ginawa na akong assistant ng tiyahin ko. Sila ang may-ari nito. Mabuti naman ikaw ang inabutan ko rito. May magiging kaibigan na kagad ako. Wala kang kakilala dito sa syudad? Wala pa. Dito ang kwarto mo. Bahala ka na dyan, ha. Babalikan kita mamaya. Isasama kitang lumabas. Lumabas? Paano? Dadalhin kita sa tambayan ng mga walang trabaho. Masaya dun. At baka nga dun mo pa makilala ang tao makakatulong sa'yo para magkatrabaho ka kaagad. Tio, kanina pa kita hinihintay. Ang bango mo. Bagong ligo ka ba? Oo, talagang naligo ako muli para sa'yo. Sabik ako sa'yo. Mula nang matikman kita, hindi na ako mapakali. Lagi kong naiisip ang ating paglinig. Pangkinin mo ako muli. Oo, tiya. Pangkinin mo ako. Sandali, maghuhubad lang ako. Hindi mo ba isasara ang pinto sa aking Hindi kwarto? na. Umalis na yung mama. Sa atin ang buong bahay na ito. Sa atin ang buong araw na ito. Para magpakalmunod sa kaligayahan. Bilisan mo. Sabik na ako. Sa mainit mong halik. Tiya. Halika, Joel. Ipapakilala kita kay Madam Sonia. Sinong Madam Sonia? Siya ang mamasang dito sa bar at restaurant. Pero hindi lang siya basta-basta mamasang, ha? Hindi ko maintindihan. Basta. Halika na. Lapitan natin siya. Madam Sonia. Kumusta na? Billy? Sandali. Bakit? Ang kasama mo? Anong kasama ko? Baguhan siya dito sa syudad. Pakikilala ko siya sa iyo at sa iba pang mga kaibigan dito sa syudad. Billy, nakita ko agad ang kanyang aura. Ang alin? Malinis siya. Mabuti ang kanyang puso. Ganun naman pala, madam eh. Bakit po ganyan ang pagkakatitig niyo sa kanya? Parang nag-aalala ka? Nakakatakot ho ba ang itsura ko? Hindi. Sa'yo wala problema. Pero may nakita akong panganib na lalapit sa'yo. Napaligaya mo na naman ako. Iba ka talaga. Iba ka sa mga lalaking natikman ko na. Alam ba ng iyong mama na ikaw ganyang kahusay sa kama? Ano bang nalalaman niya? Hindi nga niya alam na may namamagitan na sa atin. Lumayo na tayo, Althea. Ikaw na ang gusto kong makasama. Wala na akong interes sa iyong mama. Mga
Walang hiya! Totoo nga palang hinala ko! Mama? Mia, magpapaliwanag ako. Demonya ka? Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo! Tinukso ko ng anak mo. Naamin ko. Gusto ko ang asawa mo. Masarap siya sa kama. At ako na ang gusto niya. Hindi na ikaw. Demonyita! Tapos ka na? Magbibihis na ako. Haliparot! Halika rito! Mia, tama na yan. Tiyun mo ko. Papatayin kita! Bitiwan mo si Althea. Hindi niyo alam kung ano ito ginawa niyo sa akin! Mga walang hiya kayo! Mia, nasasaktan na anak mo. Ayan! Magsama kayo sa impyerno! Magsama kayong gumapang na parang ahas! Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ka natatakot? Pwes, malalaman mo kung sino talaga ako. Pagsisisihan mong ginawa mo ito sa akin! Mia, anong ibig mong sabihin? Matagal kong itinago ang kapangyarihang itim na minana ko. Kaya itong gagamitin ko. Sapagkat alam kong magiging kapalit nito ang sarili kong buhay. Pero dahil sa ginawa niyo sa akin, gagamitin ko na ito ngayon. Hanya, hanya, hanya. Ano nangyayari? Hanya, hanya. Mula sa araw na ito, isinusumpa ko, ikaw, Althea, ay laging mauuhaw sa dugo ng lalaki. At kapag hindi mo sinunod ang iyong pagkauhaw, ang buhay mo ay papanaw! Hindi! Hindi! Mia, ano itong ginawa mo sa akin? Yan ang bagay sa'yo. Ngayon ay isa ka ng kuba. At hanggat hindi taos puso ang iyong pagsisisi, hindi rin maitutuwid ang iyong pagsasalita. Maawa ka, Mia. Maghihiwalay tayo. Aalis ako sa bahay na ito, kaya magsama kayo ng haliparot kong anak. Mia. Althea. Huwag mo kong hawakan. Nakakatakot ang itsura mo. Kuba at kumulubot ang iyong muka. Layuan mo ako. Layuan mo ako! Joel, dito ka lang muna ha. May lalapitan lang akong chicks. Chicks? Anong chicks? Bebo! Babae. Sexing babae. Ayun oh. Umiinom siya mag-isa. Sige. Hihintayin na lang kitang bumalik dito sa mesa. Baka magtagal ako. Kaya kapag nainip ka, bumalik ka na sa dormitoryo. Kasi, pag nagkasundo kami ng chicks na yon, ilalabas ko siya. Kanina lang kita nakita sa bar. Dayo ka ba dito sa lugar namin? Hindi. Matagal na kitang nakikita sa bar. Kanina mo lang ako napansin. Ganun ba? Kung ganun, uminom pa tayo. Hindi mo naman ako kailangan lasingin. Sumama na ako sa'yo dito sa motel, hindi ba? Maangkin mo na ako. Iyong-iyo ko sa gabing ito. Yan. Yan ang gusto ko sa babae. Game na game. Pero kanina pa rin ako nauuhaw. At kailangan ko na itong gawin. Pamel! Isa ka vampira! Vampira! Hindi! Hindi! Lumayo ka! Ako ang iyong dugo. Oo na ako. Lumayo ka! Saan impyerno ka galing? Hindi totoong vampira! Kailangan ko ng dugo. Huwag kang lalapit!
Pipilitan akong gamitin sa'yo itong 29 ko. Sa akala mo, mapapatay mo ko niyan. Huwag ka sabing lalapit! Wala akong kamatayan. Isinumpa ako ng sarili kong ina. Hindi ka totoo! Nananaginip lang ako! Binabangungot lang ako! Hindi ako isang bangungot. Totoo ako. Hindi! Magsasara na tayo. Bakit may nakaupo pa doon sa loob? Kasama ni Billy yan. Siguro, hinihintay bumalik si Billy. Pambihira. Nakita ko lumabas na si Billy. Kasama yung magandang babae. Mabuti pa. Pagsabihan mo yung lalaki. Ikaw na kaya? Bakit ako? Baka hindi maniwala sa akin. Bakit naman hindi? Waiter ka kaya dito? Oo nga, Lisa. Pero ikaw naman ang kahera. Alam mo, nakita ko sila kanina. Kausap nila si Madam Sonia. Siguro mas mabuting si Madam ang makipag-usap sa kanya. Joel, bakit hindi ka pa umuwi? Maaring naroon na sa dormitoryo si Billy. Ang totoo, Madam Sonia. Oo. Kaya hindi ako makauwi. Lalasing ako doon sa pinainom sa akin ni Billy. Naiya lang magsabi sa waiter. 3 boteng alak? Lasing ka na? Hindi ka niniwala. Akala ko ba nababasa mo ko? Kanila may sinabi ko na nakapagtataka. Hanggang ngayon, kahit nahilo ako, sa kalasingan, tandaan ko pa yung sinabi mo. May nakita akong panganib na lalapit sa'yo. Oo, tama, Joel. May nakita akong itim na aninong lumambong sa iyong pagkatao. Pero hindi ito ganap na makapasok dahil dyan sa kwintas mo. Kwintas? Oo. Saan magaling ang kwintas mo? Ito ba? Oo. Bigay ito ng lola ko. Ang sabi niya, huwag na huwag ko itong aalisin sa leg ko. Dahil ito magliligtas sa akin sa anumang kapahamakan. Ang kwintas? Ang krusipihong palawit nito. Tama ang lola mo. Talagang tama siya. Sige, uwi na nga ako. Saan ba yung pinto palabas? Ay, huwag mong piliting lumakan. Ipapahatid na kita kina Lisa. Oo na, madam. Ay, kung ayaw mo magpahatid, mas mabuting dito ka nalang magpalipas ng gabi. Hindi ko makita sa iyong aura kung ano ang uri ng panganib na darating. Pero Joel, ramdam ko, malapit lang ito. Kaya mas mabuting dito ka na magpaumaga para hindi ka mapahamak. Salamat. Salamat sa iyong dugo. Nawala ng matinding uhaw na naramdaman ko. Normal nang muli ang tibok ng puso ko. At hindi. Ano itong ginawa ko? Napatay ko siya. Mula sa araw na ito, isinusumpa ko, ikaw, Althea, ay laging mauuhaw sa dugo ng lalaki. At kapag hindi mo sinunod ang iyong pagkauhaw, ang buhay mo ay papanaw. Hindi! Ano itong ginawa mo sa akin, Mama? Totoong sumpa! Nagkatotoong sumpa! Naririnig kita, Althea. Ano itong ginawa mo sa akin, Mama? Totoong sumpa! Nagkatotoong sumpa! Tama, Althea. Habang buhay mong tataglayin ang binitiwan kong sumpa, yan ang bagay sa'yo. Suwel kang anak.
habang buhay mong mararamdaman ang pait na ginawa mong pang-aagaw sa lalaking aking minamahal. Dito kami nakatira. Dito sa dormitoryong ito. Oo, Joel. Alam naming dito ka nakatira. Kaya mo nang pumasok mag-isa? Mabuti pa. Ihatid na natin siya sa loob. Mabuti pa nga. Medyo nahilo pa ako. Huwag ka na kasing iinom uli. Hindi ka pala salay uminom eh. Pinilit lang ako ni Billy. Hindi ba may tuba? Ulam balog sa probinsya? Hindi ka pa nakatikim nun? Hindi. Lola ko Sinunin ako. Hindi ko siya sinusuway. Pero ngayon, malayo ka na sa lola mo. Matuto ka na magdesisyon para sa sarili mo. Oh, narito na tayo sa loob ng dormitoryo. Saan ba dito kwarto mo? Doon sa dulo. Di ka na tayo na. Teka. Napansin ba ninyo yung... Ano yan? Parang dugo? Tumatagas mula sa isang pinto? Tingnan mo nga. Bakit ako? Kasi lasing itong si Joel at kailangan alalayan ko. Pambihirang buhay to, oh. Isa! Dugo! Dugo itong tumatagas mula sa kwartong ito! Dugo? Dugo ng ano? Hindi ko alam. Bumalik ka nga rito. Kailangan umalis na tayo sa lugar na ito. Baka may krimeng mangyari dito, mapagbintangan tayo. Sandali. Ano nangyayari? Sumama ka sa amin, Joel. Ha? Babalik tayo sa bar. Kailangan umalis tayo dito. Dugo? Opo, Madam Sonia. Tumatagas sa isa sa mga pinto doon po sa dormitoryo. Oh, bakit sa akin kayo nagsumbong? Dapat sa polis. Paano kami pupunta sa polis? Baka po kami ang pagbintangan nila. Nasaan si Joel? Sa takot namin ni Lisa, tumakbo lang kami ng tumakbo. Hindi namin napansin na iwan na namin si Joel. Hindi! Kailangan balikan niyo siya. Madam Sonia, ano bang meron ang Joel na yon? Una, ipinahati mo siya sa amin sa dormitoryo. Ngayon naman, gusto mong balikan namin siya. May panganib na naririto na sa ating paligid. At si Joel, siya lang ang makakapigil sa panganib na aking tinutukoy. Dugo? Talaga bang dugong nakita nila rito? Joel. Uy, Billy! Narito ka na pala. Ba't naman di mo ako binalikan sa bar? Alam ba, nalasing ako sa alak na ipinainom sa akin. At Kailangan ka niya. ano? Ano ka mo? Ano yung sinasabi mo? Asa, bakit namumula ang mga mata mo? Huwag kang umatras. Huwag kang matakot. Merong mali sa'yo eh. Hindi ko maisip ngayon, pero hindi ka ganyan magsalita. Ang dugo sa labas ng pinto at ang bigla mong paglitaw na hindi ka dumaan sa pinto. Merong mali sa lahat ng ito. Billy, naiinip na ako. Sino yan? Kailangan ka niya. Halika na, Joel. Hindi, teka, sandali, pare. Si lalaking duguan. Siya ang nasa likod ng pinto. Kaya maraming dugo. Mamaya ay magigising na rin siya. At magiging katulad namin. Namin? Billy, ano ba nangyayari sa'yo? Joel, halika na. Hindi. Pangil. May mga pangil ka. Bitiwan mo ako. Sumunod ka na lang, Joel. Sige. Kailangan kitang ibigay sa kanya. Bitiwan mo sabi ko. Althea, ang lalaking hinihingi mo. At sino ka naman?
Matipuno. Sariwa. Siguro. Napakasarap din ng iyong dugo. May mga pangil ka rin. Pareho kayong vampira. Ilapit mo siya sa akin. Hindi! Huwag! Huwag! Bitiwan mo sabi ko! Huwag ka naman laban, Joel. Magiging walang hanggan din ang iyong buhay. Hindi! Hindi totoo yan. Walang buhay na walang hanggan dito sa mundo. Maniwala ka man o hindi, wala ka nang magagawa. Dahil nasa aking mga palad na ang iyong... Hindi! Bakit, Althea? Nasisilaw ako. Hindi ako makakita. Ang palawit na krusipiho sa kanyang pintas. Nasisilaw din ako. Lumayo ka sa amin! Hindi! Huwag mo siyang bibitawan! Masakit sa mata ang liwanag ng krusipiho. Tinakpan nilang kanilang mga mata. Pagkakataon ko na makatakas. Kailangan makalabas ako ng dormitoryo. Bahala na kung saan ako makarating. Basta dapat ako makalayo dito. Kailangan kong... Joel! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Joel, kami ito! Si Lisa! At ang kasama kong waiter sa bar! It's Lisa? Ami? Oo, kami nga. Bakit namumutla ka? At parang nawala ang kalasingan mo. Vampira? Si Billy, may kasamang vampira. Vampira? Hindi totoo ang vampira. Baka aswang pa. Pero totoo sinasabi ko. Yung dugo. Yung tumagas na dugo sa may pinto. May lalaking nakasandal doon. Patay na. Kinagat siya ng vampira. Joel, hindi ka pa talaga nagbibiro? Paano ako magbibiro? Muntik na nila akong kagatin. Pero nakaligtas lang ako dahil dito. Sa kursipiho na nakakwenta sa'yo? Oo. Nasilaw sila at takot na takot. Sila? Sinong sila? Kanina ko pa sinasabi sa inyo, si Billy at yung kasama niyang babae. Pareho na silang vampira. Lisa, mukhang totoo ang sinasabi sa atin ni Madam Sonia. May panganib sa ating paligid. At nagsisimula na ito. Sumama ka na sa amin pabalik sa bar. Halika na, Joel. Tara. Talagang ikaw ang binalikan namin. Dahil ayon kay Madam Sonia, ikaw lang makapipigil ang panganib nito. Ako? Paano? Hindi ko rin alam. Basta ang bilin niya, balikan ka namin at isama agad doon sa bar. Kasalanan mo ito, Althea. Tinukso mo ko. Naging alipin ako ng iyong kagandahan. Althea, nasaan ka? Kailangan mabalik ako sa dati. Kung ayaw makinig ni Mia sa pakiusap ko, si Althea, baka kung kumagis siya ng tawad sa kanyang ina, patawarin ako ni Mia at mawawala na aking pagkakuba, pati ang aking pagkauutal. Pero paano ako lalabas? Matatakot sa kanilang mga tao. Baka batuhin nila ako. Bago ko pamahalap si Althea, mapatay ako ng mga tao. Nagigising na siya, Althea. Iwan mo na siya.
Hindi ko siya kailangan. Pero, At hindi na rin kita kailangan. sandali! Saan ka pupunta? Anong nangyayari? Nakakaramdam ako ng matinding uhaw. Tubig. Kailangan kong uminom. Hindi! Hindi itong kinauuhang ko. Kuya? Kuya Billy, ikaw ba yan? Kuya, bakit tinaog mo yung lalagyan ng tubig? Tsaka, Lilibet, ang mga mata mo mapula. mabuti at nagising ka na. Maingay kasi. Ano pa ba nangyari? Meron akong mga boses na nadidinig. Parang may nag-aaway kanina dito sa dormitoryo. Tsaka, Wala namang nag-aaway, Lilibet. Halika. Ihahatid na kita sa iyong kwarto. Bumalik ka na sa pagtulog. dali po. Huwag na, ako na lang pong pupunta. Ang sabi ko, ako na ang maghatid sa iyo sa kwarto. Ayoko! Itiwan mo ako! Uhaw na ako. At nang maamoy kita, nalaman ko kung anong kinauuhawan ko. May pangil ka! Wag! Dugo! Sariwang dugo! Madam Sonia, narito na kami. Madam Sonia, Lisa! Arnie! Madam, Hindi. Ako nga. Nauna ka pa sa amin dito. Bakit, Joel? Sa akala mo ba, hindi ko masusundan ng iyong amoy? Pero paano? Siya ang tinutukoy kong pangalan. Believe din ako sa'yo, babae. Naramdaman mo na ang tungkol sa akin. Pero hindi mo pa rin alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ko nga siguro alam. Pero alam kong si Joel, siyang tatapos sa panganib na taglay mo. Wala akong kamatayan. Mismong sarili kong ina ang nagsabi niyan sa akin. lumitaw ang pangil niya. Nakakapangilabot ito. totoo nga sinasabi mo, Joel. Totoo ang vampira. Pero Madam Sonia, kung nauna siya sa amin, kung kanina pa siya narito, bakit hindi kayo nakinagat? Hindi ko alam. Yan ang isang bagay na hindi abot ang aking kakayahan. At hindi niyo na kailangan malaman pa. Palapit na siya sa atin. Ikaw ang kailangan ko. Hindi mo ako Joel. makukuha. Dahil alam kong takot ka rito. Hindi. Suot mo pa rin yan? Oh! Natakpan siya ng suot kong jacket. Pero hindi ko kailan maaalis sa leeg ko. Dahil iyon ang kabilin-bilinan ng lola ko. Kung ganun, kung hindi mo maibibigay ang kinauuhawan ko, siya na munang aangkinin ko. Siya? Sinong siya? Ako? Hindi ikaw! Siya! Hindi. Bitiwan mo ako. Wag! Bitiwan mo siya! Hindi niyo ako mapipigilan. Wala na tayong magagawa para kay Arnie. Ano po mangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Ewan ko. At hindi ko rin alam na itong panganib na naramdaman ko nang makita kita, Joel. Hindi natin dapat iniwan si Arnie. Ay, kung nagtagal pa tayo doon, sigurado. Ikaw ang isusunod niya. Pero saan tayo pupunta? Kailangan natin magtago hanggang malaman natin kung paano siya papatayin. Napapagod na ako. Saan ba talaga tayo pupunta? Joel! Si Billy. Hindi. Isa na siyang vampira. Nauuhaw na naman ako. Anong gagawin natin?
Ako bahala. Dito kayo sa likod ko. Akala mo ba mapipigil mo ako, Joel? Oh! Nakita ko kanina kung paano ka natakot dito. Ha? Hindi! Ang mata ko! Nasasaktan ang mata ko sa krusipiho! Ilayo mo yan sa aking paningin! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Ilayo mo na ang krusipiho! Ilayo mo sa paningin ko! Tumakbo na kayo! Hindi! Hindi ka namin pwedeng iwan, Joel. Lisa, huwag kang umalis. Bilisan ninyo! Kailangan- Habang nasasaktan pa siya! Ay, naku, kailangan siya patayin. Paano? Wala tayong armas. Tumakbo na kayo ni Lisa! Tama na sabi! Oh, naputol ang kwintas mo, Joel! Hindi! Labanan mo siya! Paano? Hindi ko alam, pero kailangan mo siya labanan. Hindi mo dapat ginawa yun! Nasaktan ang mata ko! Billy, tama na! Papatayin kita! Billy, wag! Hindi ka mamamatay tao! Labanan mong kapangyarihang maalipin sa'yo! Lisa, kailangan tulungan natin si Joel. Ang krusipiho. Labanan mo, Tawag ka. Billy! Ako hindi. Tatampo ang krusipiho. Nakuha ko na. Hindi ka dapat lumapit dito! Ikaw ang kagagating ko! Hindi, wag! Etong kagatin mo! Hindi! Hindi! Nagtatakbo siya palayo sa atin. Nasunog ang mukha niya. Kitang-kita ko. Nasunog ito nang maidikit mo, Madam Sonia, ang kusipiho sa kanyang muka. Pero hindi pa rin siya namatay. Pansamantala siyang nasaktan, kaya siya tumakbo papalayo. Anong gagawin natin? Totoo nga ang sinabi mo, Joel. Dalawa silang vampira na gumagala sa ating lugar. At kung tamang sa pantaha ko, hindi na lang sila dalawa ngayon. Bakit? Bawat nakakagat ni Althea, nagiging vampira. Kung ganon, si Arnie, ang waiter, posible din na siya ay... Dugo! Nauuhaw ako sa dugo! Si Arnie, isa na siyang vampira. At siya naman ang papalapit dito sa atin. Kailangan natin lumayo. Tayo na! Umalis na tayo dito habang may pagkakataon pa tayo. Kailangan ko ng dugo! Kailangan ko ng sariwang dugo! Sumusunod siya sa atin. Pero hindi siya makatakbo ng mabilis. Nanghihina siya. Bilisan natin. Tumakbo na tayo. Hindi kita ikinukulong dito, Bruce. Malaya kang makaalis ng bahay na ito. Lumayas ka rin tulad ng ginawang paglayas ni Althea. Dahil pagkatapos niyo akong pagtaksilan, wala nang nalalabi dito sa puso ko, kundi puot. Puot at paghahangad na saktan kayo para pagdusahan ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Hanggang kailan, Mia? Ayaw kong magkaganito habang buhay. Yan ang nararapat sa'yo. Minahal kita ng tapat, pero ano ang iginanti mo sa akin? Kasalanan ito ng anak mo. Hindi ako dapat maparusahan. Pero dalawa kayong nagsalo sa kaligayahan. Sabay kayong nagnakaw ng mga sandali para sa lihim ninyong pag-uulayaw. Mga taksil kayo. Mga traidor. Nararapat lang sa inyong ginawa ko. Hindi mo ko dapat sinumpa. At ano ang gagawin mo, Bruce? Gaganti ka? Sasaktan mo ako? Sa kalagayan mong yan? Ano pa ba ang kaya mong gawin? Pinatanda kita. Ginawang kuba. Mahina ka na. Wala na ang iyong lakas.
Wala nang iyong kagwapuhan. Ang nalalabi na lang ay ang iyong pangit na kaanyuan na habang buhay mong pagdurusahan. Para mo na, Mia. Alisin mo na sumpa. Alisin mo na sumpang ito. Meron akong alam na ligtas na lugar. Saan? Isama mo kami doon ni Lisa. Ayoko nang bumalik sa bar. Sa lola ko. Saan yun? Sa probinsya namin. Hindi tayo dapat umalis dito. Dahil ikaw, Joel, ang susi. Nababasa ko sa iyong aura na ikaw lang ang pwedeng tumapos ng nangyayaring kababalagan dito. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano ko gagawin yun? Oo, naintindihan kita. Ako man nakakaramdam ng galit sa aking sarili. Dahil hindi makita ng aking kakayahan kung paano ito tatapusin. Ang panganib na lumalaganap. Madam Sonia, sa tingin ko po, habang pinag-iisipan natin kung paano lalabanan si Althea at ang mga kampo niya, kailangan nating lumayo. Kailangan natin magkubli sa isang ligtas na lugar. Nasaan siya? Ang kursipiyo. Nalaglag ang kursipiyo. Natanggal na ito sa leeg niya. Maaari mo na siyang maangkin. Pero, pinawalan mo siya. Napaso ako sa kursipiyo. Lumapat ito sa aking mukha at nasugatan ako. Sugat? Nasaan ang sugat? Kapain mo ang iyong mukha. Wala ako nakikitang sugat. Oo nga. Kanina lang ay magaspang ang bahagi ng mukha ko. Nasugatan at napasok pero ngayon ay... Madali tayong maghilom. Ano man sugat, hindi tayo pahihinain. Althea? Pero kapag nauhaw tayo sa dugo, dun tayo manghihina. Kaya kailangan mo si Joel. Lagi kong kakailanganin ng dugo ng isang lalaki. Kaya bang ang hinahanap ko ay babae lamang? Oo! Dahil ang lahat ng lalaki ay para sa akin. Sa akin lamang. Walang malay ang mga tao sa panganib na nasa syudad. Hindi ko pa rin maintindihan, madam. Bakit akong susi? Bakit ako lang ang makapapatay sa panganib? Hindi ko rin alam, Joel. Pero sana, malaman natin ang kasagutan bago mahuli ang lahat. Bago mahuli ang lahat? Napagtanto ko na kung bakit hindi ako kinagat ng vampirang si Althea. Bakit? Lalaki lang ang kailangan niya. Kaya ba nang hindi niya ako makagat, si Arnie ang sinunggaban niya? Oo, yun ang dahilan. Yun mismo ang dahilan kung bakit inabangan ka niya. Kung bakit ikaw ang kanyang punteriya. Bakit, Joel? Nagpunta ako sa syudad para sa isang mas magandang buhay. Pero ngayon, ano itong napasukan ko? Tahimik ang buhay namin ni Lola sa probinsya. Ang gusto ko lang naman, magkatrabaho. At nang maiahon ko sa hirap ang Lola ko. Lahat ng bagay may dahilan. Kapag nakausap ko ang lola mo, malalaman ko kung bakit nga ba ikaw ang susi at ikaw lang ang makatatalo sa salot na si Althea. Hanggang dito, ramdam na ang panganib na nagaganap sa syudad. Nararamdaman na ito ng mga hayop sa paligid. Malapit na tayo sa kubo namin. Oh? Lola? Lola? Si Joel po ito. Parang may naaalala ako sa lugar na ito. Hindi mo ito pwedeng maalala. Ngayon ko lang kayo sinama ni Lisa dito. Ay, Lola, paano po?
Namutla siya nang makita ka, Madam Sonia. Joel, siya ba ang iyong lola? Si Socorro? Oo, Madam. Bakit alam mo ang pangalan ng lola ko? Alam ko na ngayon kung bakit ikaw ang susi. Paano mo nalaman? Aling Socorro, bakit hindi mo sabihin kay Joel ang iyong lihim? Lihim? May inililihim ka sa akin, Lola? Ano ho bang tinutukoy ni Madam Sonia? Bakit hindi ka makapagsalita, Lola? Aling Socorro, bakit hindi mo sabihin kay Joel ang katotohanan? Lola, ano pong ibig sabihin ni Madam Sonia? Anong lihim ang tinutukoy niya? Pumasok na muna kayo. Delikadong manatili kayo sa labas sa ganitong oras ng gabi. Lalo pangat nararamdaman ng mga hayop sa paligid ang panganib. Lola? Oo, Apo. Sasabihin ko ang katotohanan tungkol sa iyo. Pumasok na muna kayo. Napakatagal na panahon na mula nang huli tayong magkita. At inakala mo, hindi nito muli pang mangyayari? Ang ating pagkikita? Hindi, Sonia. Ang tinutukoy ko ay ang paglitaw muli ng mga vampira. Alam mo pong nangyayari sa siyudad? Oo, Apo. Dahil ako ang unang-unang babae na nakaaamoy at nakakapatay ng vampira. Katana? Kailan ka pa nagkaroon yan? Matagal na ito, Apo. Nung kumatok kayo ng alanganing oras ng gabi, kinuha ko na ito sa taguan ko at agad na inihanda. Nalagitan na ako noon nang iligtas ako ng lola mo mula sa isang vampira. Akala ko, nalipol ko na sila. Umaatake silang muli at ang namumuno sa kanila ay isang babae. Babae? Karaniwang lalaki na namumuno sa mga vampira. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Pero si Althea, siya hindi dati vampira. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla na lang siyang pumatay. At nang muli namin siyang makita, isa na siyang vampira. At 3 na ang kanyang nakakagat. Lola, hindi mo pa rin sinasabing lihim ng aking pagkatao. Ang lahat ng ito'y nakakabigla. Ikaw pala'y pumapatay ng vampira? Pero sa payat mo yan, Ang aking anyo, Apo, ay isang balat kayo. Ngunit tapos ng aking panahon, ayoko nang balikan ng dating ako. Kung hindi mo sila lalapanan, sinong tatapos sa kanila? Ikaw, Lola, ang lihim na gusto mong malaman. Simple lang ito. Hindi ka iniwan ng sino man sa akin. Ang totoo, hindi ko alam kung sino ang iyong magulang. Nang malipol ko ang vampira sa lugar nito, natagpuan kita sa isang bahay. Nag-iisa, umiiyak, 3 taong gulang ka noon. at ikaw lang nag-alaga sa akin? Oo, pinalaki kita, pinag-aral. Pero ang kursipihong nakakwintas sa leeg mo, hindi ko yan inalis. At katulad ng bilin ko sa'yo, hindi mo yun dapat... Nasaan ang kursipihong nakakwintas sa'yo? Nasa bulsa ko, Lola. Naputol ito nang makipaglaban ako sa isang vampira. Hindi maaari mapigtas ang kwintas. Lola? Noon pa ako nagdududa. Pero ngayon, nakasisiguro na ako. At napagdugtong-dugtong ko na rin ang lahat, Aling Socorro. Kaya may palawit na krusipiho ang kwintas ni Joel. Siya ay galing sa lahat ng vampira. Ano? Isa akong vampira? Pero paano? Ang kwintas ay proteksyon.
para hindi ka magpalitan. Para hindi manaig sa'yo ang iyong lahi. Tama siya, Apo. Kaya kailangan ikwintas kong muli sa iyo itong krusipio. Sandali, Lola. Madam Sonia. Kung ako nga lalaban sa vampira, sa kampo ni Althea, paano ko gagawin yun? Wala akong alam sa pakikipaglaban. Katunayan, kung hindi idiniin ni Madam Sonia ang krusipio sa mukha ni Pili, hindi ako nito bibitiwan. Pag naisuot mong muli ang krusipio, ipapaalam nito sa iyo ang dapat mong gawin. Mula pagkabata, suot ko ng kwintas. Wala naman ako nakikitang pahiwatig na... Dahil noon, hindi pa panahon. Ngayon, dumating na ang tamang panahon para malaman mo kung bakit ka naging tao. Ayan, napagduktong ko ng muli ang kwintas. Halika, Apo. Isuot mo na. Opo. Aling Socorro. Hindi na ako sasama sa syudad. Alam mo kung paano tutulungan si Joel. Pero... Sonia, nakita mo kung paano ako noon nakipaglaban. Oo, pero... Ikaw ang gagamit ng katana. At anong magiging panlabang ko, Lola? Pumikit ka, Apo. Bakit? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Pipikit? Ayan. Nakapikit na po ako. Hintayin mo. At ipakikita sa'yo ng krusipio. Hindi. Huwag kang matakot. Dugo! Nasa mga kamay mo ngayon, Apo. Ang kaligtasan ng mga tao. Naintindihan ko na, Lola. Nakita ko na po ang lahat. Kung ganon, lumakad na kayo. Bawat oras ay mahalaga. Dahil hanggang naririto kayo sa probinsya, patuloy namang umaatake si Althea. Kung hindi mo ko ibabalik sa dati, ako mismo nga hanap kay Althea. At bakit hahanapin mo pa siya? Nagkaganyan ka na nga dahil sa pagpatol mo sa kanya. Ngayon gusto mo pa rin siyang hanapin? Sa kanya ako gaganti. Patayin ko anak mo. Anong sinabi mo? Totoo sinabi ko, Mia. Ayaw mo na nila ibalik sa latiran nyo. Mabuti pang tatapusin ko na rin ang buhay ng nag-iisa mo, anak. Lalaki! Dalhan niyo ko ng lalaki, mga walang silbi! Althea! Ano bang gusto mo? 10 bangkay nang nakahilera dito. At lahat sila, halos matuyo ang dugo dahil sa tindi ng uho mo. Lalong dumadalas ang aking pagkauhaw. Hindi nila napapawi ang aking pagkauhaw. Ano ba talagang kailangan mo? Si Joel! Hanapin niyo si Joel! Saan namin siya hahanapin? Wala akong pakialam kung saan! Basta hanapin niyo siya at huwag kayong babalik dito na hindi siya kasama! Ano bang ginagawa niyo? Ang sabi ko, hanapin niyo si Joel! Ako bang kailangan mo? Joel. Oh, Joel. Saan ka ba nagpunta? Suot niya ang kwintas. Ang krusipio. Nasa leeg na naman niya. Alisin niyo ang kwintas! Kilos! Madam Sonia, ikaw na ang bahala sa dalawang yan. At akong bahala sa kanilang amo. Teka.
Hindi ka na yata natatakot sa akin? Hindi na, Althea. Dahil alam ko na kung paano ka tatapusin. At kayong dalawa, hindi kayo sasantuhin itong katana! Isang sagat ka lang sa amin! Dalawa lang sila. May 10 pang nakahilera sa sahig. Kapag nagising sila, magiging kampun ko na rin sila. Hindi na namin sila hihintaying magising! Hindi! Wag! Wag sa puso! Wag mo sila patayin! Ngayon, ikaw naman! Ah! Bakit mo ba nagkwitas? Sisilawin mo ako muli? Ha? Hindi ako kayang patayin ang liwanag na taglay ng kwitas na yan. Hindi ang liwanag nitong gagamitin ko laban sa'yo. Ito! Ah! Ang dulo ng krusipyo! Tama, Althea. Ang dulo ng krusipyo ay pilak. At nakita ko sa aking isipan na ang paraan lang para ka mapatay ay kung maitatama ko sa iyong puso ng ganito. Ah! Hindi! Ah! Ah! Hindi! Mia, anong nangyayari sa'yo? Si Althea, ang aking anak, may sumaksak sa kanya. Mia, nangingitim ang mga labi mo. Ang puso namin ay iisa. Kaya gano'n na lang ang galit ko na magtaksil siya. Mia, Patay na si Althea. Patawad, Bruce. sa likod ko, nawalang pagkakupa. Ang balat ko, bumatat na walang kulubot. At ang pagsasalita ko, hindi na ako nauutal. Nawala na sumpa. Malaya na ako! Malaya na ako! Matatahimik na ang siyudad. Naaabo na silang lahat. At sana nga, katulad ng laging idinarasal ni Lola, hindi na natin kailangang gamiting muli ang krusipiho at ang katana. Kababalaghan o katotohanan, mahirap ngang paniwalaan. Ngunit, totoo namang maraming bagay ang nagaganap sa ating paligid na mahirap paniwalaan at mahirap ding ipaliwanag. Nasa atin na lamang ang pagpapasya kung paano mag-iingat at iiwasan ang mga nilalang na may ibang katauhan.